Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon, kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang dating Pangulong Rodrigo Duterte posibleng tumakbo bilang senador o kongresista at maging House Speaker sa halalan 2025. Pero bago ang lahat, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, hindi lingid sa ating kaalaman ang ginagawang investigasyon ngayon ng ICC sa anti-drug war ng dating administrasyong Duterte at ang di umano'y nangyayaring tensyon sa pagitan ng Duterte camp at Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon sa bagong taon na tila lumalapit na ang halalan sa 2025 ay posible di umanong tumakbo ito bilang senador o kongresista at maging House Speaker si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y ayon sa political strategist na si Malote Kia. Dahil ayon sa kanya, posible di umanong tumakbo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa susunod na halalan bilang senador o hindi naman kaya isang party list representative, at kung sakaling matuloy ito, maaari itong mailuklok bilang House Speaker na sa ngayon ay posisyon ni Speaker Martin Romualdez. Dagdag pa nito, inaasahan na rin ang pagsulpot ng mga oposisyon ngayong 2024, lalo na't nalalapit ng muli ang 2025 midterm national and local election. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Gayon paman, marami sa ating mga kababayan, lalo na mga Duterte supporter, ang nagbigay ng kanilang pagsang-ayon at pagsuporta kung sakaling tatakbo ang dating Pangulong Duterte. Ayon pa sa kanila, kapag tumakbo sa FPRRD, mananalo yan. Sa dami ng ginawa niyang maganda sa Pinas nung term niya, malakas pa din ang hatak niyan sa mga taong bayan. Dapat ipagpatuloy ni FPRRD ang laban sa droga, korupsyon at NPA dahil muling bumabalik ito at nagpapahirap sa tao. 13 milyon ang may hirap at nagugutom. Tama lang kaysa malugmok ang bansa sa kamay ng mga nasa paligid ni PBBM. Umasa ang mga tao kay PBBM, yun pala ang mga dikit sa kanya ang sisira pati sa bansa. Mas maganda kongresista para di makaporma mga komunista sa Kongres. Matanda na ang dating Pangulong Duterte, pero ang kanyang kagalingan at ligasiya walang katulad at lubos na kailangan ng bansang Pilipinas. Kung si Enrile nga naging advisor pa ng Pangulong Bongbong Marcos, paano pa kaya si Duterte na mas may napatunayan? Go, go, go PRRD! Sana'y tumakbo ka bilang senador o party list representative at maging House Speaker para mapatalsik si Tambaloslos, dahil alam namin na masigit kang magaling kaysa kanya. Isang suntok sa buwan kung muling tumakbo pa ang dating Pangulong Duterte dahil sa kanyang health condition at sa edad. Pero kung kanyang nanaisin ang muling maglingkod sa bayan, buong tapang kaming sosuporta at titindig sa kanya. Lalo na't nakita namin noon ng kanyang totoong paglingkod at tunay na malasakit sa bansang Pilipinas. End quote. Diyos mio mga lords, ibang unit team ata itong pinaggagawa ni Romualdez. May nakita akong picture mga lords, tingnan natin. Charan! Ay grabe si Brosas, si Raul Manuel. Wow! Unity team!
pero hindi naman namin in-expect na makikipag-uniteam ka pala sa mga makakaliwang grupo, Romualdez. Di ba? Kaya mga Lods, Ang pangit lang tignan mga kaibigan, ano? Sa dami ng pwedeng kakampihan talaga ni Romualdez, mga dilawan, mga makabayan, black pa talaga, ano? Nakakadismaya mga kaibigan, sa totoo lang. Ako, isa ako sa nadidismaya. Uniteam nga siya, di ba? Tapos nandiyan siya sa panig na yan. Yung sa bagay, mga kaibigan, ang unity is yung dalawa lang naman yung tutusin. Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Inday Sara. Romualdez, mga kaibigan, wala. Habang dumidikit siya sa mga kaibigan, nasisira yung pangalan niya. Yun ang totoo dyan. Gets na gets ko na bakit, 'di ba, maagang tumiwalag si VP Inday Sara sa partido ni Romualdez at hindi sila nagkakasundo right now kasi tama naman talaga. Bakit ka makikipagsundo, 'di ba? Sa isang politiko na kasanib puwersa niya ang mga makakaliwang grupo. Tapos you are wondering bakit ayaw namin kay Tambaluslos. You are wondering bakit ayaw namin kay Romualdez. Ayan oh, bakit ayaw namin? Kasi kitang-kita natin at alam naman natin na ito sila, mga makakaliwang grupo naman yan sila. Diba nagbabalat kayo? Sa mga nagsasabing wala daw nagawa si former President Duterte sa ating bansa, sa mga dinidisregard no, ang kanyang resultang nagawa sa ating bansa, diba? Kasi ngayon, grabe, no? Pinapakahalat na naman nila, ang dami na naman nilang mga kasiraang pinagkakakalat. No, para lang talagang masira ang imahe ng mga Duterte, lalo na si former President Duterte. Tignan natin itong video na to at sabay-sabay tayong mamangha sa grabe, kinikilabutan ako hanggang ngayon no? Na sobrang ang dami niyang nagawa, na siya lang ang nakagawa sa kasaysayan, 'di ba, ng Pilipinas. Sa ilang presidenteng nagdaan, maraming nagawa si former President Duterte na nakagimbal sa buong Pilipinas. At ang mas nakinabang ang mga Pilipino. Panoorin natin. Ang consistent sa paglago ang ekonomiya ng Pilipinas. Sa first quarter ng 2018, ang gross domestic product o GDP ng bansa ay nasa 6.8%. At isa ito sa fastest growth rates sa Asia Pacific. Development efforts of the Duterte administration has been very successful. I think this is a matter of public record. If I remember correctly, sometime in January of 2020, we achieved the lowest unemployment rate in history. And at the same time, it is also a public record that the poverty rate have been consistently going down before the pandemic. And I think this can be attributed to the administration having very clear directions and strong and sound economic fundamentals. Sa ilalim ng Administrasyong Duterte, hindi rin namayagpag ang oligarkya. Sa unang taon pa lang ng kanyang panunungkulan, ay naging mapagmatsyag ang administrasyon sa mga makapangyarihang pamilya na kumontrol sa ekonomiya ng bansa at nagkaroon ng malaking impluwensya sa politika sa napakahabang panahon. Without declaring martial law, sinira ko yung mga tao na humahawak sa ekonomiya at tumiisip. At hindi nagbabayad. They take advantage sa kanilang political power. Kabilang sa mga tinukoy ni Pangulong Duterte bilang oligarchs ay ang pamilya Lopez, ang may-ari at kumukontrol sa media giant sa ABS-CBN. Ang Congress is planning to restore the franchise of the Lopez. Wala akong problema doon kung i-restore ninyo. But if you say that if they can operate, kung may ano na sila, no, I will not allow them. I will not allow the NTC to grant them the permit to operate. Kung ibigay ninyo yung franchise because it is within your power to do it, go ahead. Alam mo bakit? Unless and until babayaran ng mga Lopez ang taxes nila. Ang nag-yes, 70. Ang nag-no, 11. July 10, 2020, nang hindi i-renew ng Kongreso ang broadcast franchise ng ABS-CBN. Press freedom! No to shutdown!
campaign of President Duterte against oligarchies are long overdue. Ganun pa man, ito'y nagkaroon ng katuparan dahil katunayan, kung hindi naging Pangulong Duterte, iiral yung paghawak sa atin ng mga oligarkiya. Maging ang business tycoons ay hindi rin nakalampas sa mga mapanuring mata ng Pangulo. Itong Pilipinas, ito para lang sa mga taong naghirap. Kayo ang protektahan ko. Yung mga mayaman, talagang kalaban ko yan. Naging focus ng Pangulo ang paniningil ng buwis sa malalaking kumpanya na ilang dekada nang hindi nababayaran. Tan has almost $1.30 billion. He has to pay. He has to pay. Lahat he has to pay. Matapos ang mabilisang negosasyon, ang 6 billion pesos na pagkakautang sa gobyerno ng Philippine Airlines na pamamay-ari ni Lucio Tan ay nabayaran bago pa man sumapit ang deadline na ibinigay ng Pangulo. Ginamit ang naturang salapi para pondohan ang priority projects ng administrasyon. Pinagbayad din ng Pangulo ang Mighty Corporation sa bilyon-bilyon nitong pagkakautang sa gobyerno. I have directed the Department of Finance and the BIR to accept Mighty Corporation's offer of 25 billion to settle its tax liability. Ang halagang ito na isa sa pinakamalaking tax settlement sa kasaysayan ng Pilipinas ay ginamit sa rebuilding effort sa Marawi City at doon din sa Ormoc City na niyanig ng malakas na lindol. Ikat na natin mga lods ha. Gustong gusto ko nang magsalita. Grabe, sobrang nakakakilabot. Hindi pa kasali dyan yung Build program. Diba? Yung Manila Bay Rehabilitation. Grabe, sobrang ang daming achievement ni former President Duterte. At alam nyo mga lods, yung isa talaga sa talagang na-amaze ako sa kanyang ginawa is yung pinagbabayad niya ng bilyon-bilyong tax. Diba? Ang mga negosyante. First ever in the history na may presidenteng nag-command na bayaran nyo yan. Kung hindi, grabe. Tapos, di ba, yung mga tax na binayad ay itinulong lang din, no? Sa, yan, like, dun sa Marawi, no? Sa mga naapektuhan ng lindol sa Ormoc. Di ba, ginive back lang din ng Duterte admin sa mga tao. So, grabe. Yan ba yung walang nagawa? Di ba? Yan ba? Partida, yung war on drugs. Grabe yun, no? Ang daming nagbago, ang daming talagang sumurrender na mga adik. Diba? Imagine that, mga lods, no? Partida, nagka-pandemic pa yun. Diba? Kaya sabi ko nga, sus, no? Kung hindi pa nangyari yung pandemic, ay grabe. Grabe sigurong ang daming accomplishment, no? Ni former President Duterte. At yan ba ang sinisiraan nyo? Diba? Kaya hindi nyo masisi bakit kami grabe yung todo suporta namin kay Tatay Digong. Grabe ang pagmamahal namin. Grabe. Sa totoo lang, no, kaya namin yan siyang ipaglaban. Kasi kitang-kita namin papaano niya nilaban ang mga Pilipino. Papaano niya pinotektahan ang mga Pilipino sa droga, sa mga kurakot na negosyante, sa mga mapagsamantalang mayayaman. Diba? At aminin natin, sa panahon ni former President Duterte, ang daming first time na nangyari na hindi ginagawa ng ibang pangulo. Tandaan nyo yan. Kaya gusto nyo siraan, gusto nyo pabagsakin ang mga Duterte and si Tatay Digong? Sure kayo, Manila Bay nga, hindi nyo kayang malinis-linis ang bantot? Diba? Ang isang Bisaya pa from Davao ang luminis sa kadugyutan nyo dyan sa Manila. Kaya, grabe, I'm just praying, no, na talagang protektahan palalo ang mga Duterte, lalo na si former President Duterte. Kasi alam naman natin, kung gawa sa gawa, grabe, taob lahat sa kanyang ginawa. Kaya nga, kalaban siya ng mga artista. Kalaban siya ng mga oligarchs, di ba? Kalaban siya ng mga korap, ng mga adik.
na mga masasamang loob, kalaban, no? Kalaban ang tingin kay former President Duterte. Pero tayo, masang Pilipino, mga ordinaryong Pilipino na nagmamahal sa Pilipinas, suportado si former President Duterte. Kaya di nyo kami masisi, no? Hindi nyo kami masisi bakit ganito na lang ang suportan namin sa mga Duterte. Kasi sila lang ang may totoong malasakit. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.